Inaantok na talaga ako. Gusto ko nang mahiga dito. Napapikit na lang ako sa labis na inis at pagtitimpi. Isa pa itong si Cheche na akala yata'y nasa loob siya ng silid niya at gustong humilata. Kapag hindi kayo tumayo, iiwan ko kayong lahat dito. Pikon na banta ko. Mabilis pa sa alas 4 na tumayo ang mga kasama ko. Kilala nila ako na hindi nagbibiro basta sinabi ko. Kahit mga lasing ay heto, nagising ang mga diwa nila nang marinig ang sinabi ko. Mabuti na lamang at matao palang lugar itong napuntahan namin. Naging madali sa akin na makahanap ng taxi na maghahatid sa kanila sa mga bahay nila. Matapos makapag-book ng taxi, kinuhanan ko ng picture mga plate number ng sasakyan na maghahatid sa kanila. Mabuti na sigurado dahil wala akong tuwala sa kahit na sino. Dahil sa Cheche ang pinakamalapit at along my way ang bahay ay siya ang naiwang kasama ko. Hinatid ko siya sa village nila bago nag-U-turn, pabalik sa direksyon ng subdivision kung saan ako nakatira. Shit! Inis na sabi ko na bigla na lang ay nakita ko na may harang na barikada sa daan na kahit minsan hindi ko pa nakitang may checkpoint sa lugar na ito. Inis na binuksan ko ang bintana ng sakyan ko matapos nakatuki ng paulit-ulit ng kung sinong Herodes ang pintuan maging ang hood ng kotse ko. Mas lalo ako nainis nang hindi pumayag ang mga pulis na humarang sa akin na magbayad na lang gaya ng malimit na ginagawa ko sa tuwing mahuhuli ako. Paulit-ulit ka naman? Inis na sagot ko sa pulis na seryoso na nakatingin sa mukha ko. Nakasimangot na inabot ko dito ang lahat ng laman ng wallet ko pero ang buwisit na pulis ay basta lang hinablot ang susi ng sasakyan ko habang hawak ng mahigpit ang braso ko. I hate this police guts. No one dare to touch me lalo na ang sapilitan na gaya nito. Gigil na nagpumiglas ako pero mas malakas ito sa akin lalo na't nakainom din ako at nahihilo ng konti habang nagmamanehong pauwi. Baba! Dahil sa inaantok ako at madaling araw na ginawa ko ang lahat para pakawalan ako pero lalo lamang nag-init ang ulo ko dahil nagmatigas ito at ang labis na ikinagalit ko ay ipinasok ako sa mabahong sasakyan na mabilis na pinasibat palayo sa lugar kung saan ko naiwan ang kotse ko. All of you, makikita nyo, magsisisihan nyo lahat ng ginawa nyo sa akin ito. Banta ko sa lahat ng pulis na naaabot ng paningin ko. Nakakainis. Dapat makauwi na ako dahil sigurado na matindi na naman ang galit na haharapin ko sa grandfather ko na ipinaglihi yata sa sama ng loob at hindi marunong umintindi ng mga bagay na gusto kong gawin sa buhay ko. Palabasin niyo ako dito! Galit na sigaw ko na ipasok ako sa selda ng pesteng pulis na humuli sa akin. Hindi ko matanggap ang sinapit ko sa kamay ng pangit na pulis na sapilitan akong hinuli dahil wala akong dala at naipakita na driver's license sa kanya. I hate this place at lalong kasumpa-sumpa ang sinapit ko sa lugar na ito. Makikita niya, gagawin ko miserable ang buhay niya. Hindi ko papayag na hindi niya pagbayaran ang kamalasan na inabot ko ngayon ng dahil sa kanya. Get ready, dahil magiging tinik ako sa lalamunan mo. Galit na sabi ko kahit na alam kong walang makakarinig sa akin dahil di ko mabibig ng mga pulis na nandito na tila ba takot sa parang hari na pulis na tila kontrolado ang bawat kilos ng mga taong nandito sa loob ng presinto na kinaroroonan ko. Isang matalim na sulyap ang binato ko sa direksyon ng pulis na abot hanggang langit ang galit ko. Pero wala akong magawa para makaganti sa kanya ngayon dahil daig ko pang kriminal na nakakulong sa loob ng rehas. Na kunti na lang ay matetetano na ako dahil puno ng kalawang at nanlilimahid ng aking hawakan. Kung bakit ba kasi walang metal shield ang mga rehas sa presinto na ito? Nababakbak tuloy ang kalawang sa tuwing nahahawakan ko ito kaya lalo lamang nagiinit ang ulo ko habang nagtatagal ako dito sa loob. Ang init, pawisan na rin ako pero wala akong magawa kundi patayin sa isipan ko ang walang hiyang pulis na nagpasok sa akin dito sa selda. Soon, makakalabas din ako dito. Kanting de espadela. Bulong ko habang naghihintay ng himala na makaalis ako sa apat na sulok ng selda na kinaroroonan ko. Hanggang kailan pa ba ako magtitiis dito? Kahit panay ang bulyaw ko sa lahat ng tao dito sa loob ng presinto ay para silang mga walang tenga at pakiramdam. I hate being here. Hindi ko matanggap na nakulong ako dahil sa kagagawan ng lintik na pulis na nagpasok sa akin sa loob ng kulungan na kinalalagyan ko. Hindi man lamang niya ako binigyan ng chance para maayos ang gulo na kinasasangkutan ko at basta na lamang itinapon dito sa mainit at madilim na selda. All of you! Susunugin ko itong walang yung pangit at maruming presinto nyo na ito kapag hindi niyo ako pinakawalan dito. Nanggagalaiti na sigaw ko. Gosh, I hate this place. Sigaw ko pang ulit. Promise, ang baho dito at nangangati na ako.
Dahil pa nila ang mga bingi na hindi naririnig ang bawat sigaw ko. Panay ang kalampag at sipa ko sa bakal na selda hanggang sa napagod ako matapos ang mahigit 2 oras na pagwawala ko. Alam ko na sa mga oras na ito ay posibleng alam na ng lolo ko ang tungkol sa pagtakas ko sa mansyon at sigurado ako na papalitan na naman ito ang security sa bahay maging ang mga bodyguards na nakatalaga sa akin. I hate the setup. Alam iyan ni lolo pero hanggang sa mga oras na ito ay pinagpipilitan niya ang kanyang gusto. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na lamang siya kumatakot na yung ayos lang naman ako. Ano ba? Wala ba kayong balak na balabasin ako dito? Mga bingi ba kayo? Inis na muli ay sigaw at tanong ko. Hindi na kasi ako makatiis. Bukod sa inaantok at nahihilo ko ay hindi ko magawang manatili sa loob ng selda na ito. Ang daming lamok, samod-sari ang amoy na hindi ko maipaliwanag kung saan nang gagaling. Ang lecheng pulis kasi na iyon basta na lamang akong hinatak at hindi ko man lamang nadampot kahit ang air freshener sa loob ng sasakyan ko. Kapag talaga ako nakalabas sa kulungan na ito ay hahagisan ko ng bomba ang presinto na ito. Sobrang nagiinit ang ulo ko at nawawalan ako ng pasensya. Hindi ko magawang maupo dahil kahit isang plastic na upuan ay wala dito. Kaya nagtiis ako na nakatayo ng ilang oras, suot ang mataas na takong na sapatos ko. Hindi ko napigilan na isigaw dahil nauubos na ang kakarampot na pagtitimpi na meron ako. Sanay ako na nasusunod ang gusto ko at nakasanayan ko na rin na lahat ay nadadaan sa pera kaya panatag ako. Pero hindi ko inaasahan na makakaranas ako ng maltreatment mula sa pangit at matandang pulis na nagpasok sa akin sa seldang ito. Hoy! Nauuhaw na ako! I need water! Sigaw ko ulit. Pakiramdam ko kasi natuyuan ako ng lalamunan dahil kanina papanay ang sigaw ko. Manong pulis, baka naman gusto niyo akong bilhin ng mineral water? Tanong ko sa isang pulis na malapit sa selda ko. Tumayo ito at lumapit sa akin kaya natuwa ako. Mukhang kahit paano ay pwede ko itong pakiusapan na pakawalan ako. Miss Romualdez, may mineral water kami dito sa presinto. Baka okay na sa'yo yun. Sabi nito, napangiwi ako. I can't imagine na darating ang araw na pati tubig na inumin ko ay kailangan ko pang pag-isipan kung tatanggapin ko ang alok nito. Malinis ba yan? Nakangwi at seryoso ang mukha na tanong ko. Of course. Hindi ako nakasagot ng bigla na lamang ay bumungad sa mga mata ko ang pangit na pulis na humuli sa akin at dahilan kung bakit nandito ako nagdudusa dahil sa kagagawa nito. Yuh! Duro ko dito na nakalimutan ko ng tubig na hinihingi ko dahil sa nakita ko ang pagmumukha nito. Sa lubong ang kilay na nilapitan nito ang pulis sa harap ko at may tinanong kung anong kailangan ko at bakit nasa harap ko ang pulis na kausap ko. Kung ayaw niyang uminom ng tubig na meron tayo dito, hayaan mo siyang matuyuan lalamunan. Baka sakaling mananahimik. Sabi nito sa kausap na sa akin nakatingin. Uminit ng husto ang ulo ko matapos marinig ang sinabi ng walang modo, konsensya at kaluluwa na pulis sa harap ko. Gusto kong lumabas at sampalin ito ng paulit-ulit o kaya ay maabot ko ito para kahit paano ay makaganti man lamang ako. Ang pangit mo na nga, ang pangit pa na ugali mo. Ang malas ng asawa mo sa'yo. Pinaglihi kasi sa sama ng loob. Inis na piksi ko. This jerk. Sinasagat na talaga niya ang pasensya ko. Hindi ko alam kung may natitira pa sa akin dahil sa totoo lang ay tuluyan ng sumabog ang galit na meron ako sa taong kulang na lang ay mawala ng hininga sa talim ng mga tingin na ipinupukol ko sa direksyon niya. Huwag kang mag-alala. Walang asawa sa sir kaya hindi mo po problemahin ang relasyon niya. Nakangising sagot ng unang pulis na kausap ko. Kaya pala puro sama ng loob kasi walang love life. Ang bitter mo sa buhay kung ganyan talaga ugali mo. Sigurado na uugod-ugod ka na. Wala pa magkakagusto sa'yo. Dahil paribulto na lalaking kausap ko dahil wala man lamang itong naging reaksyon. Kahit nagigil ako sa mga sinabi ko. Kung pwede ko nga lang buksan ang padlock sa selda na kinaroroonan ko, ay matagal ko nang ginawa para makaalis dito nang hindi ko na nakikita ang pagmumukha niya na naalibad ba rin akong nakabalandra sa mga mata ko. Sa ugali mo na yan? Kung ako lang masusunod ay habang buhay ka na dyan. Sa dami na masasamang sinabi mo, dapat na nabubulok ka dyan sa loob para magtanda ka. Nagnit-ngit ang kalooban ko na gusto kong sirain sa sampala mukha ng mayabang na pulis sa harapan ko. Ang kapal na mukha niya na pagsabihan ako ng ganoon, pero siya itong balasubas na pulis. Hindi ko kailangan na magpakita na maganda sa kanya lalo na at nabubisit ako sa lahat ng ginawa niya sa akin simula na magtagpo ang landas namin. Kung wala ka sasabihin na maganda, lumayas ka sa harapan ko. Ang pangit mo! Bulyaw ko dito sabay irap. Kumukulo ang dugo ko sa kanya. Kanina pa ako labis na nagtitimpi. Miss,
Maganda ka sana pero ang pangit ng ugali mo. Kaya amanos tayo. Matapos sabihin iyon ay tinalikuran ako nito. Napasabunat na lang ako sa ulo dahil sa kamalasan na inabot ko. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa akin ay hindi na sana ako lumabas at sumama sa mga kaibigan ko. Puro hindi maganda ang nangyari sa akin kagabi. Daig ko pa ang nilayuan ng swerte at ito ang inabot ko. Pumikit ako para pigilan ang labis na inis na nararamdaman ko. Bakit nandito ka pa? Mataray na tanong ko sa pulis na kausap ko kanina. Miss, di ba gusto mo ng tubig? Tanong nito. Napairap ako. Kahit mamatay ako dito, hindi ako iinom ng tubig na ibibigay sa akin sa loob ng presinto na ito. Nandito na si masungit na pulis. Mamaya niyan ay lasunin pa niya ako. Wala akong tiwala sa kanya lalo na't puro kamalasan ang inabot ko sa kamay niya. Marami tuloy akong plano na nabuo laban dito. Yun nga lang ay hindi ko alam kung alin ang uunahin ko. Ito na ang tubig, miss. Muli ay sabi ni Manong pulis pero umiling ako. Wag na, hindi na ako nauuhaw. Dahilan ko. How on earth he expect me to drink in a cup na hindi ko alam kung sino may-ari. Sa mansyon, lahat ng gamit ko exclusive for me lamang at never in my life na may gumamit ng bagay na pag-aari ko. Masyadong kuripot ang mga tao dito. Hindi man lamang nila afford na bilan ako ng kahit mineral water. Kaya ng ina-assume ko. Manong pulis, I have money in my purse. Nasa sakyan ko. Kung hindi niyo afford na bigyan ako ng mineral water dito, you can take my money there. I don't care if how much, as long as I manage to get the things I want. Sabi ko dito. Umiling lang ito saka tumalikod sa akin. Maya-maya pa'y bumalik kasama ang lintik na pulis na sukdulan na ang galit ko hanggang langit. Oh, baka sabihin mo inaapi ka namin dito. Sabi nito na inabot mula sa butas ng rehas ang bottle water na hawak nito. Agad na inabot ko ito at kinuha sa mga kamay nito. Walang laso niyan kung yan ang inaalala mo. As you can see, nakasealed pa ang takip niyan. Sa lubong ang kilay na inirapan ko ito. Paano niya kaya nalaman ang tumatakbo sa utak ko at yung mismo ang sinabi nito? Tinawagan na ng tauhan ko ang guardian mo. Soon, they'll be here. Sabi pa nito sa kamabilis na tinalikuran ako. Buisit ka talaga. Malas ka sa buhay ko pero mas malas ako dahil lumarahara ka sa daan ko. Bubulong-bulong na sabi ko habang binubuksan ang takip ng tubig na hawak ko. Ano nakakatawa? Sa lubong ang kilay na tanong ko sa pulis na nakangiti sa harap ko. Ang cute niyo ni sir, ma'am. Bagay kayo, parehong masungit. Sigal pa yan sa sir. Sabi nito sabay kindat. Lalong nalukot ang mukha ko sa sinabi nito. Sa inis ay naibato ko dito ang bote ng mineral water na hawak ko. How dare him teasing me? Walang may lakas ng loob na gumawa noon kahit na sino sa akin. Hindi nga nila ako kilala dahil kung alam nila kung sino ako ay hindi ako makakaranas ng ganito dito. Never in my wildest dreams napapasok sa kukote ko ang bagay na iyon. Kahit kailan hindi ako nababagay sa pangit at matandang pulis na nagpasok sa akin dito sa selda. Isipin ko pa lang siya, kumukulo na ng husto ang dugo ko sa kanya. Kaya how much more pa na magugustuhan ko siya. Kahit siya pa ang kahuli-hulihang lalaki na tao dito sa mundo, hindi ko siya magugustuhan. Kaya ko lang naman kinuha ang tubig na inabot niya dahil wala akong choice. Mahapdi na ang lalamunan ko at ang init dito. Kesa naman mamatay ako dito sa loob ay isasakripisyo ko muna isang bagay na ginawa niya sa akin para mabuhay. Saglit ko lang lulunukin ang pride ko pero hindi ko na uulitin ito. I wish I could do something para makalabas dito dahil hindi ko na talaga kayang magtagal dito. Kung sana kahit cellphone ko ihawak ko sa mga oras na ito ay pwede kong tawagan ng mga kaibigan ko. Alam ko na kahit lasing ang mga ito ay may magagawa sila para makalabas ako dito nang hindi kailangan na tawagan ang lolo ko na alam kong hindi na naman magiging maganda ang epekto ng pangyayari na ito oras na magkaharap kami kapag dumating na siya dito. I just don't like the idea na makikita niya ako dito na mahina at walang magawa. He used to scold me sa bawat bagay na ginagawa ko kaya nagre-rebelde ako ng husto. Para akong hindi tao sa paningin niya. Dahil ko pa ang robot na dapat ay laging nakikinig at panay oo lang sa kanya. Simula nang mawala ang mga magulang ko ay mas lalo naging miserable ang buhay ko. How I wish na buhay pa sila pareho at hindi ako iniwan ng ganito kabilis at basta na lamang nawala sa buhay ko. I miss my parents so much. Marami nagbago simula nang mawala sila. Oo nga't mayaman at marami akong pera pero sa totoo lang ay hindi ako masaya. The money and inheritance that I have cost my parents' life. Alam ko na isa ito sa dahilan kaya nawala sila. Naniniwala ako na hindi aksidente ang nangyari sa kanila, kundi pinatay ang mga magulang ko. Bagay na ginagawa ko ang lahat para malaman ko ang totoo. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang totoo sa likod ng aksidente na kinasangkutan ng mga magulang ko.
Alam ko na hindi magtatagal ay mabibigyan ko rin ng hustisya ang malupit na kamatayang sinapit nila. Malalaman ko rin kung sino ang salarin dahil simula nang mamatay sila ay hindi ako tumigil sa pag-iimbestiga kahit palihim ko itong ginagawa ng mag-isa. James, person over voice. Kumakamot sa batok na naglalakad papunta sa direksyon ko ang pulis na tauhan ko na siyang itinalaga ko na magbantay sa nagwawalang babae na para yatang hindi nauubusan ng sasabihin sa amin. Oh, bakit dala mo yan? Tanong ko na makita na dala nito ang mineral water na binili ko pa sa 7-Eleven sa kanto. Hindi ko kasi matiis na nagwawala ito at panay ang bato ng maaanghang na salita laban sa akin. Wala akong pakaalam sa sasabihin niya pero bilang isang mabuting tao ay hindi ko naman pwedeng pabayaan na mangisay ito sa loob ng selda dahil natuyuan ng tubig sa katawan. Sir, ibinato sa akin. Untit pa nga natamaan ako sa muka. Ang sungit niya, grabe. Parang bata na nagsusumbong na sabi nito habang hawak ang tubig na dala at binili ko. Grabe sir, nakakatakot ang isang yan. Parang mabangas pa sa leyon. Ang talas ng dila. Kanina pa panay ang panlalait sa amin dito. Sumbong pa nito. Hayaan mo, wala din naman siya magagawa kahit magwala siya dyan sa loob ng selda. Seryoso na sabi ko. Palabasin na kaya natin sir na magkaroon na tayo ng katahimikan dito. Suwestyon nito pero sinamaan ko ng tingin. Kailangan na magtanda ng malditang babae na iyan. Hindi lahat ng gusto niya magagawa niya dahil lang sa may pera siya. Lukot ang mukha na sagot ko. Ewan ko ba pero matindi ang inis na nararamdaman ko para sa babaeng nasa loob. Hindi ko nagustuhan ang panlalait nito lalo na ang tabas ng dila na akala mo ay hindi nakatapak sa lupa kung laitin kaming lahat dito. Basta talaga mayayaman, iba ang tingin sa aming mga mahihirap. Dahil pa namin ang bakterya at dumi sa dulo ng mga kuko niya kung pagsalitaan kami ng hindi maganda. Wala ba kayong balak na palabasin ako dito? Umaga na, baka naman mataas na ang araw ay nandito pa ako. Sigaw ng babaeng ikinulong ko. Nahilot ko na lamang ang sentido ko. Sumasakit ang ulo ko sa pakikinig kung paano gumawa ito at sumigaw nang may halong panlalait sa amin. I hate all of you here! Sir, pauwi na natin? Nakukulili ng mga tenga namin lahat dito. Sabi na naman ng kaharap ko. Shut up! Hindi makapagpigil na singhal ko sa tauhan ko. Daig pa niya ang konsensya ko na panay ang bulong sa akin at ipinagtatanggol ang babaeng nagpapainit sa ulo ko. Ngayon lamang ako nakatagpo ng tulad nito. Kulang na lang ay magkalasog-lasog ang mga katawan at pagkatao namin dahil sa panlalait nito. Haluan pa ng bawat salitang binitawan niya. Hey, where's my phone? Let me call my friends na makaalis na ako dito bago pa ako maubusan ng dugot madengge. Kapag hindi tumigil, lagyan niyo ng packing tape sa bibig. Inis na sabi ko sa kaharap ko. Ilan sa mga tauhan ko ang nakatunganga at hindi malaman ang gagawin dahil sa narinig na sinabi ko. I don't know why I can't control my temper over this bratty woman. Kanina pa siya panay sigaw at banda sa amin. Akala niya ba sa ginagawa niya makakalabas siya dahil matatakot kami sa bawat sinasabi niya? Sir, baka totohanin niya sinasabi at matusta tayo dito. Nakasunod na sabi ni Mario habang naglalakad kasama ko. Mayaman yan sir. Sigurado na babalikan tayo. Halatang spoiled brat din. Sabi pa nito. Tigilan mo ako Mario. Baka ipasok kita dyan sa selda kapag hindi ako nakapagpigil sa'yo. Banta ko dito para itikom na nito ang bibig niya. Nakukulili na ako sa babae sa kulungay, dumagdag pa siya. Dahil patuloy namin ang walang katahimikan dito dahil rinig sa bawat kasulok-sulukan ng presinto na ito ang sigaw at tungayaw ng babaeng isinusumpa kaming lahat na nandito. Alas 5 na ng umaga, 3 oras pa at matatapos na ang duty ko. Sa wakas ay makakauwi na ako at makakalayo sa lugar na ito. Magkakaroon na rin ang katahimikan ng buhay ko at higit sa lahat ay babalik sa dati ang kapayapaan sa loob ng presinto kung saan ay naka-assign ako. Hindi ko alam kung bakit ngayon lang nangyari na hindi ko binigyan ng pangalawang pagkakataon ang nahuli ko na may violation sa kalsada. Pwede ko naman siyang bigyan ng ticket at penalty pero sigurado ako ay dahil sa kamalditahan nito kaya hindi ko magawa na makapagtimpi matapos akong pakitaan ng pangmayaman na ugali nito. Sir, nandiyan na po si Mr. Mauricio Del Valle. Siya po ang grandfather ni Miss Romualdez. Sabi ng pulis na kumatok sa pintuan ng opisina ko. Sige, papasukin mo. Sagot ko. Sa wakas ay may sundo na ito at higit sa lahat ay magkakaroon na kami ng katahimikan oras na inuwi ito ng guardian niya na pinatawag ko. Actually kanina ko pa iniisip kung bakit pa ako naghahanap ng kapamilya nito gayong pwede naman na siya na ang magsettle ng perwisyo na ginawa niya kanina. Nasa right age na rin naman na siya, lalo na at 22 years old na rin naman na pala ito.
Hindi na siya minor de edad gaya ng inaakala ko. Immature kasi ito kung kumilos at magsalita. Daig pa niyang anak ng Prime Minister kung laitin kami pero hindi ko naman maikakaila na posibleng ganito ito dahil na rin sa pagpapalaki ng mga magulang dito. Good morning, officer. Baritono ang boss ng may edad na lalaking bumungad sa harap ko. Kasama isang lalaki akala mo ay dadalo ng binyag dahil nakasuit pa ito. Mauricio Del Valle. Bella, Romualdez' grandfather. Ramdam mo ang malakas na aura at kapangyarihan ng taong kaharap ko. Hindi ito basta mayaman lang, base sa assessment ko kung paano kumilos at magsalita sa harap ko. His aura tells everyone surround him his power and connection. Alam ko na kahit ngayon ko palang nakakaharap ang isang ito ay may kakaiba na akong nararamdaman sa pagkatao nito. I can't deny the way he looks at me. Eye to eye and up and down na parang sinusulat ang pagkatao ko. I'm glad you're here para maayos ang problema ng apo mo, Mr. Del Valle. Sagot ko habang nakatingin sa mga mata nito. I apologize for my granddaughter's behavior. Kasama ko ang abogado ng pamilya ko para makapag-bail ng makalabas na si Bella dito at nang maisama ko ng pauwi. Ipinaliwanag ko sa 2 taong kaharap ko kung ano ang kaso ni Bella Romualdez kaya ko ikinulong ito. Bribe, driving without license, coding, and driving under the alcohol influence. Lahat ng iyan ay violation ni Miss Romualdez kaya nakulong siya. Pwede nyo na siyang isama pa uwi kapag nakapag-bail na kayo. Seryoso na paliwanag ko sa mga kaharap ko. Kita ko kung paano tumaas ang kilay ng abogado at pagtango ng lolo ni Bella Romualdez. Hindi ko mabasa ang tumatakbo sa isipan nito dahil hinihimas lamang nito ang baba habang nagpapaliwanag ako. I'm glad na nagawa mong turuan ang leksyon ng apo ko. Masyadong matigas ang ulo niya na kahit ako hindi sinusunod at pinapakinggan. Maigi na ipinasok mo siya dyan sa selda ng magtanda. Sabi nito. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi nangyari ang bagay na pumasok sa utak ko. Ang akala ko ipagtatanggol nito ang apo at susubukan na suhulan ako gaya ng malimit na nakakasagupa ako sa mga anak mayaman na nahuli ko. She violate the law and being a law enforcement kailangan na papanagutin ko siya sa batas. Sagot ko. Tumangutang ang matanda na mukhang naintindihan ang punto ko. I salute and admire you for that, officer. Sana lahat ng pulis ay gaya mo at hindi nababayaran o kaya nasusuhulan ng mga lumalabag sa batas kaya ng apo ko. Lahat ay pantay-pantay pagdating sa batas, Mr. Del Valle. Hindi man namin mahuli ang lahat ng mga may salat kasalanan ay darating ang tamang pagkakataon na mapapagbayad at mahuhuli rin namin sila. Sagot ko. Very well said, officer. Captain James Sandoval. Sagot ko, sabay lahad ng kamay ko sa harap nito. Well, Captain, kailangan ko nang maiuwi ang apo ko. Baka kumalat sa media ang balita oras na magtagal pa siya dito. I just wished na magiging confidential ang tungkol dito since we follow the rules of law. Sabi ng matanda na tumayo na sa upuan sa harap ko. Sure, Mr. Del Valle. Just make sure na hindi na uulitin ng apo mo ang kalokohan na ganito. At nang hindi siya mapahamak at makaperwisyo ng ibang tao. Formal na sagot ko. Sure, Captain. Makakaasa ka. Hindi nagtagal ay sinamahan ko ito sa waiting area. Ako mismo ang pumunta sa selda ng apo nito kung saan nakakulong pa rin ang babaeng ipinasok ko na ngayon ay nakatayo na habang nakahalukip-kip at nakasimangot. Napailing na lang ako ng pasadahan ang suot nito. Hindi na ako magtataka kung babastusin ng mga lasing ang isang ito dahil bukod sa hapit at hakabang itim na bestidang suot ay hanggang kalahati lamang ng hita at may slit pa. Bakit ang sama ng tingin mo? Huwag mo akong pagnasandal kahit magluway ka hindi mo kumahawakan. Mataray na singhal nito sa akin. Napailing na lang ako sa tabas ng dila nito pero hindi ako nakapagpigil at sinagot ko ito. Sa tingin mo pagnanasaan kita gayong daig mo pa ang galing sa kabarat sa kanto sa suot mo? Nakangisi na tanong ko dito. Kita ko kung paanong nanlaki ang mga mata nito at umawang ang mapulang labi nang marinig ang sinabi ko. Hindi ko inaasahan ang gagawin nito nang mabilis na nakalapit sa akin at malakas na mag-asawang sampal ang natanggap ko. You jerk! Nanggagalaiti na sigaw nito habang nakaduro ang hintuturo na may mahabang kuko na alam kong humiwas sa pisngi ko dahil naramdaman ko na bigla ay humapdi ito. Sa susunod na magkaharap tayo, hindi lang yan ang aabutin mo. Mataray at nanggagalaiti na bulyaw nito habang nanlilisik ang mga mata sa akin. Tigagal na iniwan ako nito na mabilis na humakbang palayo sa kulungan na kung saan ito na natili ng ilang oras. Sir, ayos ka lang po?
Nilingon ko sa PO1 Mario Sanchez na nasa likuran ko na naman pala. Ewan ko ba kung bakit lagi nalang nakabuntot ang isang ito. Kaya hindi nakaligtas sa osyusyerong pulis na tauhan ko kung paano kung malakas na sinapak ni Bella Romualdez. Sir, bakit tinatanong mo? Kita mo naman na sanay na tayo sa ganito. Sisiw lang yan at kasama minsan sa trabaho. Sagot ko na tinalikuran ito at hindi na hinintay na makasagot sa sinabi ko. Naabutan ko na nagsusulat sa logbook ang abogadong kasama ni Mauricio Del Valle. Mahaba ang uso na kahalukip-kip sa Bella habang salubong ang kilay nito na sinusuyod ng mga mata ang kabuuan ng presinto. Where's my car? Narinig ko na tanong na mataray na babae sa tauhan ko. Si Captain Sandoval po ang nakakaalam ng status niyan, ma'am. Magalang na sagot ng pulis na sumagot dito. Nasaan siya? Tanong pa nito. I'm here. Nasa parking lot ang sasakyan mo. Tipid na sagot ko. Don't tell me nawakan mo at sumakay ka sa sasakyan ko. Nandidilat ang mga mata na tanong nito. Alam nga naman na itulak ko yan papunta dito. Siyempre may sumakay at nagmamaneho niyan kaya nakarating dito. Walang ni isa ang sumabat sa usapan habang nagtatalo kami ng babaeng kaharap ko. Lahat ay nakamasid sa amin at pinagmamasdan kami, pareho, kung paanong parang bata na nag-aaway sa harap nila na parehong mainit ang ulo at hindi patatalo. Yuck! I need to change and buy a new car. Baka malasin pa ulit ako sa susunod na gamitin ko iyan. Maalis ka kasi at lalong nakakabuwisit ang pangit na pagbumukha mo. Uy miss, baka malabo yata ang mga mata mo. Isa si sir sa pinakagwapong pulis dito sa station namin, no? Sabat ni Mario para ipagtanggol ako kaya pareho kaming napatingin dito. Shut up, Mario! Ew, mukhang hindi nga siya marunong maligo eh. Sabay pa kami na nagsalita ng malditang babae sa harap ko, kaya lahat ay tahimik pero nagbago iyon na magsalita ang lolo ni Bella na si Mauricio Del Valle. Let's go, Bella. Umuwi na tayo. Seryoso na utos nito sa apo. Humaba ang uso nito lalo at matalim ang mga mata na tinitigan ako. Maligo kayong lahat dito nang hindi mukhang amoy bulok itong pangit na presinto na kasing amoy niyang matandang yan. Duro nito sa akin bago tumalikod at nagmarchang palabas. Thank you, Captain. Tinig ng lolo nito ang pumukaw sa akin dahil nakasunod ang mga mata ko sa kung paanong humakbang si Bella palabas. Nakala may modelo na rumarampa kahit nandidiri ito. Isang tangulang ang tanging sinagot ko at hindi na ako sumagot para hindi na humaba pa ang usapan sa pagitan namin. Sir, pangit at matanda ka na daw. Grabe talagang babaeng yun. Ang swerte, pero malas din na mapapangasawa sana niya. Mayaman at maganda pero saksakan naman ang katarayan. Hindi ko na pinakinggan pa ang mga tauhan ko na biglang nagkomento nang makaalis si Bella dito. Kanina lang para silang mabait at walang imik habang pinapakinggan kung paano kami nilait lahat dito. Hindi ko akalain na makatagpo ako ng babaeng gaya niya kagabi. Kaya ayoko ng mayayaman dahil masyadong mababa ang tingin sa aming anak mahirap at tanging ang respeto sa sarili at reputasyon ang kayamanan namin sa buhay. Pero pilit na tinatapakan ng mga taong tulad niya na tanging estado sa buhay at pera ang pagkakaiba. Bella's person over voice. Wala ka ba talagang balak makinig sa akin, ha Bella? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Napakasutil mo na bata ka. Gigil na tanong ng lolo ko sa tabi ko. Nagmamaneho ang sip-sip na abogado nito na gusto ko sapakin dahil panay ang sulyap sa direksyon ko habang nakaupo sa driver's seat na dapat ay nasa kalsada ang atensyon nito. How I wish na naabot ko na ang tamang edad sa testament na iniwan ni Daddy para makuha ko na ang kalayaan na magagawa ko ang nais ko sa inheritance na galing sa mga magulang ko at hindi ko na kailangan na makinig at sundin ang bawat sasabihin ng mga tao sa paligid ko. What's wrong with you, Bella? Galit na tanong ni Lolo. Alam ko na bakitang tao lamang ang mabait na pakikitungo niya sa presinto, bagay na sinamantala ko kaya nagawa kong awayin ng mga pulis na nandoon. Alam ko na may bait-baitan itong itinatago dahil heto, nang makasakay ako ng sakyan ay panay na naman ang pangiinsulto at sermon nito sa akin, samantalang doon ay para siyang isang ulirang grandfather ko. You're such a brainless and reckless woman! Singhal pa nito. Blanko lang ang refleksyon ng mukha ko nang pumikit ako. Araw nito explain everything lalo na't alam ko naman kung bakit nagkakaganito ito. Takot siyang lumutang ang pagkatao ko sa publiko at maskandalo ang maganda niyang pangalan dahil sa ginawa ko. Hindi naman kami close ng father ng mami ko dahil simula maliit pa lamang ako ay laging puro bulyaw at minsan ay napapalo ako nito pero natigil iyon nang mahuli siya ni Daddy
Dahilan para bigyan siya nito ng warning na huwag ulitin hanggang sa nagkaroon ng distance sa pagitan namin. My dear parents love me so much. Para akong prinsesa sa loob ng impyerno na binuo ng aking mga magulang. I'm a miracle baby dahil mahigit 10 taon umano nila akong hinintay bago isilang ng mommy ko. Spoiled ako dahil yun ang kinamulatan ko. Nakukuha ko ang bawat naisin ko in just a snap of my fingers. Eventually, ako nag-iisang tagapagmana ng lahat ng yaman ng aming pamilya, kaya heto't nandito sa tabi ko ang lolo ko, nakikialam sa buhay ko. Mula investment, realty estate, group of companies ay nasa pangalan ko. Pero isang bagay ang hindi ko gugustuhin na mapunta sa akin at yun ay ang maging pinuno ng mafia organization na pinamumunuan ng aking ama na minanapan niya mula sa great-grandparents ko na siyang nagtatag dito sa bansa bago pa man isilang si daddy at naging asawa ni mommy.